Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Saturday morning here in Houston, Texas, June 28, 2025. Thank you, Father God, sa iyong kabutihan. Oh, hallelujah. Nakaraos kami sa 5 araw na pagtatrabaho, Panginoon, sa mga pagsubok sa buhay, sa hirap ng pagbibiyahe, sa stress ng pagbibiyahe. Panginoong Jesus, maraming salamat po. At kami ay nakaraos. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu na nagabay sa amin sa bawat araw. Oh, hallelujah. Nakaraos po kahit pagod ang katawan. Salamat, Lord Jesus. At kami ay nakapagsilbi sa inyo, Panginoong Jesus. Salamat po. Oh, you are good at all times. Father, thank you. Thank you sa iyong kabutihan. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Ngayon ay Sabado. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Salamat, Panginoon Jesus. Nakaraos kami, Lord, sa buong linggo at ngayon ay Sabado. Pahinga sa mga trabaho at dito naman sa bahay magtrabaho. Thank you, Lord, sa iyong. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good! Yahoo! Ngayon ay Sabado. Sabado na naman, mga ka-Team Jesus. At tayo ay nasa June 28 na. So, 2 araw na lang at matapos na ang buwan ng June, mga ka-Team Jesus, the Lord willing, na tayo ay makaraos para sa kapurihan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo. So, welcome dito sa ating live Facebook viewers, joiners, at YouTube viewers. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, at tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Kaya tawagin na natin ang ating mga kasamahan nang sa ganoon ay sila ay makapag-join sa pagpupuri sa ating Panginoong Jesus.
Thank you, Lord. God is good all the time and all the time. God is good. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Andito na naman kami, Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Oh, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po dahil nandito na naman kami. Ligtas sa anumang kapahamakan, nakapag-join sa inyong live, na ibig sabihin nun, ligtas kami sa anumang kapahamakan. Ang aming mga kapatid na nandiyan sa Pilipinas, ligtas sila sa buong araw ng Sabado, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa inyong pag-iingat. Oh, hallelujah. Maraming salamat din dito sa aming maayos na pagtulog. Lord Jesus, kahit pagod ang aming mga katawan, subalit ikaw ay mabuting Diyos na hinayaan mo na mapalakas ang aming mga nanghihinang mga katawan, ng aming mga pisikal na mga katawang pagod, Lord, sa pamamagitan po ng pag-encourage niyo sa amin bilang inyong mga lingkod doon sa mga kapatid na lumalalim sa kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Lord, sa iyong kabutihan.
To you be all the glory and honor dahil ikaw ang Diyos na nararapat at ang pangalan lamang ni Panginoong Jesucristo ang nararapat na kilalanin at itaas sa sanlibutan. Oh, hallelujah. Salamat po. Salamat po sa lahat ng kabutihan mo, Diyos Ama, Diyos Anak, Manal na Espiritu. Oh, hallelujah. 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 Nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Panginoong Jesucristo, kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo ang aming mga isipan, linisin mo ang aming mga puso, gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. Nang sa ganun po ay masunod namin ang iyong kalooban. Hallelujah. At dinideklara din namin ang kapatawaran sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanira sa amin, sa mga taong gumagawa ng mga kwento, sa mga taong nang uusig sa amin, nang dahil sa aming mga pananampalataya sa inyo, Panginoong Jesucristo, Lord God, katagpuin mo po sila, Lord Jesus. We release forgiveness, gaano man kasakit ang kanilang mga ginagawang panlalait sa amin, Panginoon. We chose to forgive them. We chose to forgive them, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Katagpuin mo sila, Panginoon, kagaya ng ginawa mo sa amin, maging kagaya ng ginawa mo kay Saul. Nang sa ganun po ay magamit mo ang kanilang mga buhay habang sila po ay may buhay pa, ay hindi masayang ang mga pagkakataon na sila rin ay magamit kagaya ng paggamit mo sa aming mga katawan, sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. We welcome the Holy Spirit in our midst. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So, Holy Spirit, we welcome you in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon Diyos Ama, Diyos Anak, Banal na Espiritu, sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoon Jesucristo, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kanyang kaawaan, ang kanyang kagalingan, ang kanyang pag-unawa, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang siksik, liglig, umaapaw na mga pagpapala para sa kanyang mga anak. Hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Maraming salamat po.
At dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At iyaan mo, Panginoong Diyos, na ang iyong kapangyarihan ng aming mararanasan. Bigyan mo kami ng maayos na internet connection nang sa ganun po sa lahat ng mga nandito at na nagbigay ng oras para sa inyo, Panginoong Diyos. Pagpapalain mo po ang kanilang mga pamilya, ano man ang kanilang mga sitwasyon ngayon. Hallelujah, katagpuin mo po ang bawat isa. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. At lahat ng papuri at paragal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. God is good all the time, and all the time God is good. So, Team Jesus members, okay, Sharon, ay tingnan ninyo yung mga nag-join sa ating live mula sa June 1 hanggang sa June katapusan, at i-assign natin ang mga yun sa ating mga Team Jesus servant leaders para sila ay ma-follow up, Sharon. No, ma-follow up sila ang mag-follow up sa kanila dahil yung iba ay sa akin sila nagme-message, yung iba ay sa akin sila tumatawag. So, wala na akong enough time para isa-isahin sila. Kaya, kagaya kay Moses, dahil nga, di ba, buong araw ako nagtatrabaho at nagtatrabaho pa ako sa DNG. Kaya, dalawa ang aking trabaho. Kaya, kagabi nga ay pagod na pagod kami, mga ka-Team Jesus, no? Si Tito Bryant ay pagod na pagod sapagkat Biyernes na at sobrang init na dito sa Houston. So ang panahon ngayon, ang panahon ay sobrang init tapos biglang umuulan. Si Tito Bryant ay nagda-drive yan all over Houston yan na, at sa iba pang mga cities, Richmond, Sugarland, Rosenberg, So marami siyang mga pinupuntahang mga pasyente, at siya ay ating PT supervising PT yan siya sa buong Houston ng DNG. Kaya may mga PTAs tayo na nasa pangangalaga niya na kailangang puntahan kahit malayo, mga ka-Team Jesus. Kaya pagod na pagod talaga kami pagdating ng Biyernes, at ako rin ay nagpi-payroll sa DNG. Kaya busy ang aking cellphone sa pagsisend ng payroll. Kaya ang nangyari ay na-overlook namin yung oras ng Bible study, at pinuntahan namin ay katatapos lang. So, oh Lord, patawarin mo po kami, Panginoong Hesus. Kaya humingi kami ng kapatawaran dyan sa ating group chat na ito ang aming sitwasyon. No? Napakabuti ng Diyos dahil siya ay puno ng kaawaan, at hindi madali, mga ka-Team Jesus, na magtrabaho dito sa Amerika. No? Lalo na yung traffic dito, yung ang daming mga factors na kailangan nating i-consider. Lalo na ngayon panahon na naman ngayon mga ka-Team Jesus ng hurricane. So, hurricane, yung bagyo, noong nakaraang taon, kung naalala ninyo, July yun, first week of July, ay ang Houston ay natamaan ng isang higanteng hurricane bagyo, no? At isang linggo tayong walang kuryente. At hindi rin kami, isang linggo kami naghirap nung time na yun, sapagkat natulog kami sa bahay na walang kuryente, walang ilaw, at wala nang mga available na mga generators, no? Kahit sa Amazon, kahit saan, wala nang available na generators dahil sa nangyaring yun. At yun ay nangyari sa first week of July yun, last year, na ang Houston ay marami talagang devastated, maging ang bahay ng Diyos ay nasira din, ang kanyang maraming part ng atip ang nabaklas ng dahil yun. Kaya
Gabi yun mga ka-Team Jesus, no? Nung nagkaroon ng, na kasama kayo nun, saksi kayo nun, nung nagkaroon ng, nakapag-live pa tayo noong time na yun. At yun na yung panghuli nating live dahil nawalan nga ng kuryente o nawala yung ano natin. Although God is good dahil yung Verizon na connection ay nanatili. At kami ay nagtrabaho, ako halimbawa, nagtrabaho sa opisina, wala sa opisina, kundi doon ako nagtrabaho sa isang fast food, doon sa, ang ginamit ng Diyos yung, anong fast food yun, yung Panda Express. May Panda Express malapit sa amin, so si Tito Bryant, ano yun Sabado, Biyernes ng gabi Sabado ng umaga yon dito nangyari. So, weekend, no? At nawala ang kuryente ng Linggo. Kaya bumalik naman ang kuryente Sabado naman. So, isang linggo tayong walang kuryente. So, doon ako inihahatid ni Tito Brian sa Panda Express sapagkat mayroong free wifi na nakapagtatrabaho ako sa opisina, so anong mga gagawin, ganyan, may mga referral, may mga papadalang mga communication, gano'n, no? So, yan, so, by the grace of God ay nakaraos tayo. So, buong linggo kaming nasa Panda. Ako, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi naka-duty ako doon sa Panda Express at doon na rin ako tumatai, umiihi, doon ako kumakain, umiinom, lahat doon. Ang mga employees doon, yung manager nila, tapos may mga araw na ayaw nilang magpapaasok sa kanilang sa mga kliyente nila o sa mga tugo lang sila. But by the favor of the Lord, hiningi namin, pwede po ba ako makapasok kasi kailangan ko ng wifi, ganyan. So, pumayag naman yung kanilang manager, yes, go ahead, just stay in a corner. So, nandoon pa rin, may aircon at mayroong internet. To God be the glory. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Kaya ngayon ay binigyan tayo ng Diyos ng generator. So, bumili tayo ng generator, mga ka-Team Jesus, nang sa ganoon ay at least, kung may generator tayo, edi, kahit isang room na lang, magamit natin para magkaroon tayo ng aircon kung mayroong gasolina. So, ang gasolina din yung time na yun ay talagang pahirapan, no? Nakapila talaga ang lahat para sa gasolina. But we survive by the grace of God. Ngayon ay papunta na naman tayo dyan sa panahon na yan, mga ka-Team Jesus, at bahala na ang Diyos sa atin. Basta tayo ay magsilbi sa Kanya, no? Magsilbi sa Kanya sa araw-araw. So, napakabuti ng ating Panginoong Hesus dahil nga sa yung pagod yung aming katawan, lalo na si Tito Brian, utak at katawan, no? Kasi magdadrive siya, tapos magtitreat pa sa mga pasyente, magminister siya sa mga pasyente kahit siya mismo ay in pain, no? Kahit siya mismo ay nakatherapy. So, siya rin ay nagbibigay ng therapy sa mga pasyente. To God be the glory. Ay, nung inireplay namin yung Bible study natin, no? To God be the glory, ay mas malinaw ang Bible study nung ano na yun, yung kina Sister Leah, praise the Lord, at kay Sister Abby, at kahit na dalawa ang kaniyang invites ay 2 or 3 gathered in His name, He is in our midst. So, yun ang sabi ng ating Panginoong Kristo. So, nireplay namin yun, at to God be the glory, napakabuti ng Diyos. Ang ganda ng mensaheng ipinarating ng ating Panginoong Kristo. At naway kayo ay nakapag-join doon at natuto kayo sa salita ng ating Panginoong Kristo. At tayo ay magkaroon ng quiz bowl na mayroong premyo, tig 50 pesos bawat tanong. Kaya mag-replay na kayo, mga ka-Team Jesus, dahil tayo ay maglaro. So, kailan tayo pwedeng maglaro? Pwede tayong maglaro bukas. Bukas, o kaya pwede rin tayong maglaro sa Friday. Wala kaming pasok sa Friday. Pwedeng maglaro tayo ng
Friday ng umaga. Hindi Friday. Hindi pwede yun. Bukas, pwedeng bukas. Pwede tayong bukas ng umaga, Lunes. Lunes ng umaga tayo maglaro. Kasi ang ating Bible study ay Lunes ng gabi. Pwede yon mga ka-Team Jesus, kung gusto ninyong mag-join. So to God be the glory, at tayo ay natuto sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. At yun na nga, no, mga ka-Team Jesus, si Abel at si Cain. So marami tayong ibabahagi ko yan sa inyo kung tayo ay mag-play na, kung tayo ay maglaro na. Ibahagi natin yung mga natutunan natin doon sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Maraming points, maraming mga pagtuturo ang ibinigay ng banal na espiritu, halimbawa sa amin, no? Kagabi habang kami ay nag-replay, at to God be the glory, ang saya namin, yung parang ang aming pagod ba? Yung pagod namin, si Tito Brad, yung pagod niya ay nawala, no? Lumakas kami sapagkat ito'y nagbigay sa amin ng inspirasyon. Ito'y nagbigay sa amin ng strength na kahit dito ay lupaypay ang aming mga pisikal na katawan kasi ganito, ganyan. Pero hindi nasasayang yung pagod, yung our labor in the Lord will never be in vain dahil sa inyong mga pananampalataya na lumalalim kayo sa inyong pananampalataya at naging seryoso kayo sa pagsunod kay Panginoong Jesucristo, sa pagsilbi kay Panginoong Jesucristo, na hindi kayo nahihiya. Oh, hallelujah, to God be the glory. Salamat Panginoong Jesucristo sa inyong kabutihan, at ang aming mga lakas ay parang bigla kaming lumakas, bigla dahil nararamdaman namin ang galak ng ating Panginoong Jesucristo sa mga puso namin. Panginoon, salamat po, at sila ay mga bunga ng ministry, ng iyong ministry, ng Team Jesus. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. To God be the glory and honor. So ito na naman ay nagbibigay sa amin ng kalakasan, no? Strength. Kaya kahit napakabuti ng Panginoon, kasi yung Bible study natin ay nasa end of the week. Nasa end of the week na kung saan pagod na yung aming mga katawan. Pagod na yung mga katawan namin, lupaypay na dahil Biyernes na nga. Ay, Lord, thank you, nakaraos po, Biyernes na. At yan, no? At ang Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon na kahit Biyernes na pagod na kami, ganyan, sa pagtatrabaho. Ang demonyo kasi ay gusto niya na siraan tayo, gusto niya na tumigil na tayo sa pagsisilbi natin sa ating Panginoong Jesucristo. Lalo na sa mga financial na mga aspito ng buhay, no? Gusto niya na tumigil na kami dito. Ay, ano bang pinagagawa nyo dyan? Pinahihirapan nyo ng mga sarili ninyo. Yung mga pinapadala nyo dyan ay kayo nang mag-enjoy dyan. Kayo dapat, yun ang gusto ng demonyo na maging makasarili tayo. Maging makasarili tayo. Subalit, hindi papayagan yan ng banal na espiritu na yun, na biktima tayo sa panlilinlang ng demonyo. Kung patuloy tayo na lumalapit sa presensya ng banal na espiritu, no? Kung patuloy tayo lumalapit sa presensya ng banal na espiritu, na Panginoon, andito po ang mga buhay namin. Salamat at malakas ang aming pangangatawan. Ginagamit mo kami para sa iyong kapurihan na marami pong tutubo. Marami pong mamumunga para sa iyong kapurihan. No? So, at the end of the week, pagod na talagang aming mga katawan. But yun ay muling nire-renew ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ninyo. Sa pamamagitan ng inyong pagtayo sa mabuting balita. Sa pamamagitan ng inyong pagtayo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kayo, mag-join kayo, Team Jesus members, mag-join kayo. Wala pa bang Team Jesus, wala pa bang mga joiners dito, Sharon, na qualified para maging Team Jesus members? Mag-join kayo sa ating daily devotion or daily Bible verse exhortation of our testimony.
So yung ating testimony na 2 to 3 minutes lang mag-join kayo sapagkat ang mga yon ay nagbibigay sa amin ng kalakasan ng spiritual naming mga buhay, mga ka-Team Jesus. Sapagkat very struggling ang buhay namin dito. Hindi madali na nandito ka sa Amerika. Sila dyan, mag-post-post kung ano-ano dyan, pero hindi madali. Madali sa kanila sapagkat makasarili sila. Sila lang iniisip nila, buhay lang nila iniisip nila. Pero tayo na nagsilbi sa ating Panginoon, kagaya kay Pablo, hindi madali na mas piliin mo ang ating Panginoong Jesucristo at isakripisyo mo ang sarili mo para sa ganoon ay mas maraming mga tao ang makakilala kay Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. To God be the glory and honor. Okay, so noong nakaraang araw, mga ka-Team Jesus, no, ay natuto tayo sa salita ng ating Panginoong Hesus tungkol, nung Biyernes, tungkol sa mga bilin. Mga bilin ni Pablo tungkol kay Timoteo, na kung saan, ano yung mga sinasabi niya? Kagaya kay Pablo, ang mga mananampalataya ni Kristo ay natural na makakaranas ng mga pag-uusig, ng mga persecution, ng mga taong napasukan ng demonyo, ng masamang espiritu, upang sa ganoon ay hindi maikalat ang mabuting balita. No? Subalit, no, yun ang sabi dito, ikaw, ang sabi niya? Ang totoo, lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ngunit ikaw, yan ay nandyan yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Kaya understood na tayo na gustong sumunod kay Panginoong Jesucristo ay makakaranas ng mga pag-uusig. No? Dito tayo lumundag sa 14. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinananaligan dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. So, tayo mga ka-Team Jesus ay magpatuloy sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, maging anuman ang ating mga nararanasan sa buhay, sapagkat hindi tayo nag-iisa. Kaya nga kailangan nating i-meditate ang salita ng ating Panginoong Hesus. So mayroon ding mga pagkakataon na tayo ay nahihirapan, tayo ay sobrang hirap sa buhay. Bakit tayo naging sobrang hirap sa buhay? Sapagkat ito ang naging kapalit ng ating mga kasalanan noong mga panahon na yon na hindi pa tayo Kristiyano. Ito ang naging consequence ng ating mga kasalanan, mga ka-Team Jesus. Subalit kung tayo ay na kay Kristo na, kahit tayo ay nahirapan, kahit tayo ay halimbawa sa sobrang hirap ng buhay o maraming mga anak, ang daming mga pakainin, ang daming mga mag-aaral na silang lahat. Hindi mo naman pwedeng hindi papaaralin tong isa. Kung kailangan na mag-aral, wala kayong pambayad ng ganito, walang pambili ng uniform, pambili ng sapatos, at kung ano-ano. Ay, ang hirap ng buhay. Minsan mga ka-Team Jesus, yun ay dahil sa atin ding kagagawan. Kasalanan natin yun dahil hindi tayo gumawa ng pagpaplano sa sarili, sa pamilya natin, at hindi natin naiisip ang kapakanan ng ating mga anak before pa tayo nagdesisyon na muling magkaanak. So, ganun yun. So, yan ang consequence ng ating mga kasalanan. Subalit dahil tayo ay may Kristo na, it is by God's grace and mercy na tayo ay napapalakas niya at nakakaraos pa rin sa araw-araw. Ganun yun. Hindi madali mga ka-Team Jesus, lalo na pag marami tayong mga anak
At marami tayong mga babayarin. Ako ngayon, nararanasan ko yan. No, ang daming apat pa silang nag-aaral. Ito ang pangangailangan nila. Ito, wala na si ganitong sapatos. Kailangan niya ng bagong uniform. Kailangan niya ng, di ba? Hindi madali. Pero ano ko, Lord, ikaw po ang aming great provider. Ikaw ang magbibigay ng aming mga pangangailangan. Pangangailangan ng mga bata sa kanilang mga pag-aaral, sa kanilang mga tuition fees, sa kanilang mga allowances. O ngayong next week ay magsimula na naman ang pag-aaral, ang college mag-uumpisa na naman. So panibagong mga bayarin na naman 'yan, panibagong mga ganun na naman 'yan. Hindi madali, mga ka-Team Jesus. Subalit kasama natin si Panginoong Jesucristo at paninindigan natin ang ating pananampalataya sa Kanya. We live one day at a time. Hindi ko nga alam, paano na naman to, Lord? Saan ako hahanap ng pambayad ng tuition fee ng mga bata? Ganyan. Hindi ko na iniisip. Ang iniisip ko, pagdating dyan, naniniwala ako na ang Diyos ang magbibigay ng ating pangangailangan. Hallelujah. So tayo ay nasa ano na tayo? 2 Timothy chapter 4 verses 6, 28, 25. Ayan. Chapter 4 verses 1 to 8. Diyan lang muna tayo. Verses 1 to 8 lang tayo. Okay? So, basahin natin to, mga ka-Team Jesus. Inaatasan kita sa presensya ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay at muling babalik at maghahari. Maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. So maging handa tayo sa pangangaral sa salita ng Diyos sa anumang panahon. Hallelujah. Ayan. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. So, kailangan nating magkaroon ng matiyagang pagtuturo, mga ka-Team Jesus, kung tayo ay magtuturo. Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Yan, nandito na tayo ngayon sa panahon na yan. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Ngayon yan. Tayo ay nandyan na sa kasalukuyan. Okay? Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Ngunit ikaw yan ha, tayo yan. Maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa mga paghihirap. Gawin mo ang tungkulin mo bilang tagapangaral ng magandang balita at tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Ang buhay ko ay iaalay na dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya at ngayon may inilaan ang Diyos sa akin na korona ng katuwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan,
kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Oh, hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Tulungan mo kami na maunawaan namin ang iyong mensahe upang mas lalo pa pong mapatatag ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Be with us, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Ayan, mga ka-Team Jesus. So, ito ay ginawa ang nangyari itong liham ni Pablo 2,000 years ago. No? Ngayon, after 2,000 years ago, ilang mga centuries, 2 centuries, ilang mga ano na yan, ilang mga, hindi 2 centuries, 20 centuries, kasi 100, 1 century yan, ilang mga dekada na yan, mga ka-Team Jesus, 2,000 years ago, ay ito na ang sinabi ni Pablo, dumating na ang kanyang propesiya. So sabi niya, habang may pagkakataon pa, ituro mo ang tama. Dahil darating ang panahon na ang mga tao ay ayaw nang makinig sa katotohanan at ang gusto na lamang nilang pakinggan ay kung ano yung magandang, ang mabuti sa kanila, ang naririnig nila na kagaya ng nangyayari ngayon sa mga false prophets. So maraming mga false prophets ngayon na ang kanilang itinuturo ay gawa-gawa nila na hindi naman naaayon sa salita ng Diyos. Hawak-hawak nila ang kanilang mga Biblia, subalit kapag sila ay nagtuturo na, ay hindi nila ma-pinpoint, yan mga ka-Team, yan, sabihin natin, yan ay makikita sa ganito. Wala na, hawak-hawak nila ang kanilang mga Biblia, pero para maninlang itong mga taong ito, pero nagsasalita sila na hindi man lang nila binabanggit. Kung nasaan yung mga pinagsasabi mo dyan, sa salita ng Diyos, saan natin yan makikita? Hindi man lang nila binabanggit kung saan makikita. So wala silang pinagbabatayan sa salita ng Diyos. Salita lang sila ng salita na ganito. Ang Diyos ay ganyan, mabuti. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay ganito, which is true. So balit, ang tanong, paano tayo mapapatawad ng ating Panginoong Jesucristo? Paano tayo muling maibalik sa relasyon natin sa Diyos Ama kung hindi tayo tinuruan na kailangan nating magpapakumbaba sa ating mga sarili at kilalanin nating tayo'y nagkasala sa harap ng Diyos. Kailangan nating talikuran ang ating mga kasalanan at sundin kung anong ang mga nakatalaga sa salita ng Diyos. So, ang gusto ngayon ng tao ay makinig lang, basta kayo nakapagsimba at tapos na akong magsimba. Pagkatapos ng magsimba, selfie. No? Selfie dito, selfie doon. No? Nawala sa isipan na tayo ay mayroong purpose. Tayo ay mayroong layunin na tayo ay magkaroon dapat ng burden sa mga puso natin para sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Panginoong Jesucristo. Ang mga tao ngayon sa kasalukuyan ay nagiging makasarili. Puro sarili nila. Kung titingnan ninyo mga Facebook, puro sarili nila. Ang nakasintro sa kanilang mga posting, puro sarili nila, puro pamilya nila. Naka-public pa ang kanilang mga anak. Hindi ba kayo, ano ba ang mas mahalaga sa inyo? Yung sintimo na binibigay ni Facebook sa inyo? O yung privacy ng inyong pamilya? Bakit ang titigas ng mga ulo natin na pinapain natin ang ating mga anak sa mga pedophile, sa mga demonyo na nakikita sa social media?
Ilang beses na tayong pinapaalalahanan, ilang beses na kayong pinapaalalahanan na gawin ninyong private ang inyong mga posting sa mga anak ninyo kung ayaw nyong maging biktima. Itong mga batang ito na walang kamalay-malay nang dahil sa kagagawa ninyo, mga magulang kayo. Mga irresponsableng mga magulang. Pinapakita sa akin ng Diyos kaninang umaga, nagpo-post na naman kayo dyan ng mga ginagawa ng mga anak ninyo, sumasayaw-sayaw yung mga anak ninyo. Ilang beses na tayong pinapaalalahanan ng banal na espiritu upang hindi tayo mabiktima sa kasamaan ng mundo. Magkaroon kayo ng privacy ng inyong mga anak. Huwag ninyong i-public ang inyong posting pagdating sa pamilya nyo, pagdating sa mga anak nyo, lalo na itong mga batang ito ay mga musmos na pwedeng gawing abuso, aabusuhin ng mga masasamang espiritu sa social media at ibibenta sila. Hindi nyo pa ba alam yan? Nandito na tayo sa panahon na maraming mga nagkalat na mga masasama. Hindi nyo ba yun alam? Sino ang gusto ninyong ipakitaan ng inyong mga anak? Ang mundo na kung saan nandoon ang kasamaan? Hanggang ngayon, nakikita ko araw-araw, Lord, tulungan mo po itong mga kaanakan ninyo. Kayo ay vulnerable. Hindi ninyo alam, hindi nyo lang alam. Yung isang mami nga, tingnan nyo yung isang mami na yun. Post ng kanyang baby. 9 months pa lang ang baby niya. Kahit naliligo ang baby niya, post pa rin ng post. Public. 9 months yung baby niya. Anong ginawa? Binenta ang kanyang baby doon sa black market upang pag-anuhan ng sexual object yung baby niya. Na walang kamalay-malay. Gusto nyo rin bang mangyari yan? Pinapaalalahanan na tayo ng banal na espiritu. Subalit ang tigas pa rin ng mga puso. Ang tigas pa rin ng mga isipan ninyo. Ha? Sinusunod nyo pa rin yung, para sa ganun maraming views at magkapera ako. Alin ba ang magkapera ka ng sentimo? Yun ay yun bang ibaylo ni mo? Sa privacy ng iyong pamilya, sa privacy ng iyong mga anak, lalo na yung mga batang vulnerable, kasalanan ninyo yan, mga magulang, sapagkat itong mga anak na ito ay wala silang alam. Pati yung di nyo ba nalaman, kwento yun, this is a true story. Yung nanay na yan ay palaging nagpo-post, okay, punta na kami doon sa school, mayroon pang check-in doon sa school ng kanyang anak. Pinicturan pa yung anak niya na nandoon na sa school. Naka-public pa. O ngayon, isa siya sa naging biktima. Bakit? May taong kumuha sa kanyang anak doon sa eskwelahan. Ang anak niya ay 6 years old. Doon sa eskwelahan, tinanong ng guard, kilala nyo ba itong ganito? Kilala mo ba? Ganyan. Yes, kami ay nakatira. Tinanong kung saan kayo nakatira. Ganyan. Puro nakikita yung nila, yung area kung saan sila nakatira. Puro check-in, puro ganyan. Di nakuha yung anak. Wala na. Naging prostitute na yung anak. Di na natin alam. Human trafficking nang nangyayari doon. Biktima na. Gusto nyo bang mangyari yun sa mga anak nyo? Wala kayong privacy Ilang beses na tayong pinagsasabihan, tayo ngayon ay nasa panahon na ng maraming kasamaan na kung saan nagkalat ang mga demonyo. Dapat magkaroon tayo ng karunungan, wisdom, discernment from the Holy Spirit. Pas pipiliin mo pang makita at magkaroon ka ng views dahil sa anak mo dyan na sumasayaw-sayaw? Kaysa ang privacy ng anak nyo? Sana'y parusahan kayo ng Diyos sa inyong mga ginagawa, sapagkat itong mga anak nyo ay innocent yan.
wala yang kaalam-alam sa mga ginagawa ng mga magulang. Kayo ang may responsibilidad dyan na ayusin ninyo yan. Balikan ninyo yung inyong mga Facebook at i-private ninyo yung inyong mga anak. Gawin nyo lang na friends at huwag kayong basta-bastang magtanggap ng mga friends na hindi nyo kilala. Kaya tingnan ninyo yung mga Facebook ninyo at alisin ninyo yung mga taong hindi nyo kilala sapagkat maaring yun ang dahilan kung kayo ay maging biktima ng social scam. Bakit tayo nabibiktima ng mga ganyan? Sapagkat hindi tayo maingat. Ang banal na espiritu ay nagsasabi na sa atin na mag-ingat ka, ganito, ganyan. Hindi natin pinakikinggan. Kayo na mga magulang kayo, lahat kayo mga magulang eh. May accountability kayo sa Diyos sa inyong mga anak. Bigyan ninyo ng privacy ang mga anak ninyo at irespetin ninyo ang kanilang mga karapatan. Ingatan ninyo sila sapagkat hindi nila alam yung mga pinanggagawa ninyo sa kanila. Okay? Anong sinabi ng banal na espiritu? Di ko nga alam to kung ito pala ang mensahe niya. Oh, tingnan niyo yung sabi dito. Oh. Anong sabi niya? Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi na nila pakinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Ito si Pablo, malapit na siyang nasisense na niya, nararamdaman na niya, dahil nasa kanya ang banal na espiritu, nararamdaman na niya na malapit na siyang pumanaw. Kaya binibilinan na niya si Timoteo na tayuan niya ang kanyang pananampalataya, na anuman ang mangyari, kahit siya ay pagitnaan pa man siya ng mga false prophets at anumang mga pag-uusig, dahil maaring siya na lang ang mag-isang tumayo sa katotohanan at ang lahat ng mga guro ay naging false prophet na lang para sa ganoon ay sila ay magkapera. Ang maraming mga parokyanong pupunta, maraming mga tagapakinig na gustong-gustong pakinggan yung para lang sa kanila, o ganyan. Na ayaw na pagalitan, ayaw na ma-rebuke sila, ayaw na maturuan sila ng tama. Ang gusto lang ay puro pagpupuri sa kanila. Kaya okay, magbigay sila ng pera, okay. So, yan ang nangyayari ngayon sa kasalukuyan. Ang pananampalataya ay naging negosyo. Ayaw ng mga false prophets na masagi yung feelings or emotions ng mga tagapakinig at baka hindi na babalik at baka hindi na magbigay ng kanilang mga offering. Kaya wala siyang magawa kundi kung ano ang nais na pakinggan ng mga taong ito dahil ayaw nilang makinig sa katotohanan. So kayo, ang pinakinggan ninyo ay ang demonyo na gusto ninyong magsabi, bakit nagkaganito? O tingnan niyo yung mami doon, pinost ko nga yan dyan eh. Iyak siya ng iyak, hindi ko naman akalain. O, yan, dahil wala kayong privacy sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak. Kayo mismo, ang gumawa ng hakbang na maging biktima yung mga anak ninyo, o, kawalang kamalay-malay. 2 years old, 3 years old, 6 years old, 5 years old. Anong malay dyan sa Facebook? Anong malay niya sa Facebook? Malaki ang inyong accountability dyan sa Panginoong Hesukristo sapagkat mahal ng Diyos ang mga bata. Kayo, na binigyan niya sana kayo ang ginamit niya
para palakihin yung mga bata na yan, ay hindi kayo marunong magpalaki ng mga anak nyo. Kaya rebuke is real kayo dyan. Dahil kaninang umaga, pinakita sa akin ng Holy Spirit, Holy Spirit, tulungan mo ako, anong gagawin ko dito? Itong mga kapatid na ito, bakit ganun, nanatili pa rin, nakapublic pa rin yung mga posting nila ng mga anak nila, mga video ng mga anak nila. Holy Spirit, alam na natin yun, na maaring maging biktima kayo na hindi nyo lang alam. Pero kayo mismo ang hinayaan ninyong mangyari yun sa pamilya nyo, sa mga anak nyo. Tandaan natin, ang pagsisisi ay nasa huli. Di ba yun naintindihan? Masakit ang dibdib ko eh. Masakit ang dibdib ko. Ako yung parang nasasaktan na itong mga batang ito ay walang kamalay-malay. Itong mga batang ito ay hindi makapagsalita sa kanilang mga sarili upang magkaroon sila ng privacy sa mga buhay nila. Pero kayo na mga magulang ang gumagawa ng paraan upang sila ay maging biktima ng human trafficking, ng sexual abuse. No? Kayo mismo. Tapos, pag mangyaring mabiktima kayo, sasabihin nyo, God, Lord, bakit mo naman hinayaang mangyari yan? Sana po, tulungan mo po ako, tulungan. Binalaan na tayo ng banal na espiritu ahead of time na posibleng mangyari yan sapagkat tayo ngayon ay nasa panahon na ng mga kasamaan. Lumaganap ang maraming kasamaan, lalo na sa social media, lalo na ini-introduce yung AI, Artificial Intelligence. Napapunta na tayo sa end times, papunta na tayo sa Antichrist. Nag-uumpisa na ang Antichrist nang dahil dyan sa AI na yan, mga ka-Team Jesus. Kanina nung pagising ko talaga, Panginoong Isus, grabe yung burden ko sa puso ko. Kasi pati yung aking mga pamangkin, yung aking mga kapatid, yung mga pamangkin ko, ganyan, mga anak nila. Lord, Panginoon. Ang bigat ng aking dibdib. At ngayon nga, pinalabas ng Diyos. Nandito na tayo, nandito na tayo. Wag nating hayaan na yun ang gamitin ng demonyo. Nang sa ganoon tayo ay maglumalugmok, mawalan tayo ng pag-asa at sabihin natin, nananiwala naman ako sa'yo, nagsisilbi naman ako sa'yo, nananampalataya naman ako sa'yo. Bakit hinayaan mo ang aking anak ay mabiktima sa ganyan? Bakit mo hinayaan ang aking anak ay mabiktima sa ganun? Sisihin pa natin ang Diyos sa ating mga ginagawa. Gayong wala naman siyang kasalanan. Nandoon ang banal na espiritu. Ang problema, hindi tayo nakikinig para tayong mga taong andito. Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Basta makita ng publiko na ang aking anak ay ganyan, basta makita ng ganyan ang aking anak, bawat post. Hindi ba yan? Wala mang problema yan. Pero kung ginawa na yung publiko yan, kayo mismo ang nagtulak sa inyong mga anak na maging biktima ng karahasan dahil ikaw na irresponsableng magulang ang gumawa nito para sa kanila. Kaya
Dahil nandito sa akin yung burden, nandito sa akin yung inis at galit na sabi ko, Panginoon, please katagpuin mo po itong mga magulang na ito na hindi alam ang kanilang mga ginagawa. Father God, kaya kung kayo ay tinuruan ng banal na espiritu, ibig sabihin nun mga ka-Team Jesus, sino-sino ba ang mga magulang na nandito? Nandito ba ang mga magulang na palaging gumagawa niyan? Baka gusto nyong i-mention ko kayo ngayon, dahil nakikita ko kayo dyan. Nandito ba yung mga magulang na ito? Minsan nakakainis eh. Sabi ni Panginoong, sabi ni Pablo diyan, magkaroon ka ng pagtitimpi, pagpipigil sa sarili. No? Pagpipigil sa sarili. Dahil ang sarap talagang kausapin eh. Ang sarap talagang i-review eh. Gusto mo bang ibenta ang anak mo? Gusto mo maging prostitute ang anak mo? Ganun eh. Pero ako, humingi ako sa Diyos kaninang umaga pag-iising ko, Panginoong Diyos. Umiyak ako, Lord God. Maawa po kayo, Panginoon. I-warning mo po itong mga magulang na ito, Lord, dahil kami ay ngayong panahon na ito, ngayon ay tayo ay nasa huling panahon na kung saan nandoon na, binuhos na ng demonyo ang kanyang kasamaan, ang kanyang tinupli na niya. So tayo na mga anak ng Diyos, tayo dapat ay maging sober, mag-observe tayo, dapat tayo ay magsubsob sa presensya ng banal na espiritu o huwag nating ihiwalay ang presensya ng banal na espiritu sa mga puso natin, sa mga buhay natin, isipan natin, nang sa ganun ay hindi tayo maging biktima ng demonyo, mga ka-Team Jesus. Father God. So kung kayo ay tinuruan ng banal na espiritu, warning sa inyo yan. Huwag niyong hintayin na isa sa mga anak ninyo ang mabiktima ng kasamaan ng mundo bago pa kayo mamulat sa katotohanan. Dahil hindi natin pwedeng isisi sa Diyos ang mga bagay na tayo mismo ang gumawa. Dahil kung ano man ang ginawa natin, bawat ginagawa natin, bawat desisyon na ginagawa natin, mayroon itong consequence na nakatalaga. Na nagdesisyon ka man, no? Nagdesisyon ka na maging pain yung anak mo sa kasamaan, ditanggapin mo kung ano ang maging resulta niyan dahil ikaw mismo at damhin mo ang sakit ng iyong desisyong mali. Dahil sa yabang mo, dahil sa pride mo, dahil sa laman mo. Sa halip na ang isipin mo ay ang i-preserve ang iyong pamilya, i-preserve ang iyong mga anak, ang ginawa mo, in-expose mo publicly doon sa mga predator, ng mga sexual predator. Yan ang ginawa ninyo sa mga anak nyo. At malaki ang inyong accountability niyan sa Diyos. Dahil sa halip na gamitin natin ang social media upang maikalat ang mabuting balita, ikalat nyo dyan ang inyong mga anak. Ang inyong mga anak, ang ikinakalat nyo, ginawa na ninyong pain para sa human trafficking, para sa online sexual activities. Hindi pa ba ninyo alam yan hanggang ngayon? Para kayong mga ignorante. Ngayon ay tandaan natin, my people perish because of lack of wisdom.
Ha? Kaya sana maintindihan natin yun, mga ka-Team Jesus. Ituro natin kung ano ang tama. Ako dito, wala akong pakialam. Kung hindi na kayo mag-join, dahil nasaktan kayo, na-rebuke, ouch! Ang sakit naman yung pinagsasabi ni Tita Bits. Ouch! Ayoko nang bumalik doon. Wala akong pakialam. Kung hindi kayo babalik ngayon, dito, hindi kayo babalik, wala akong pakialam. Sapagkat, I am not a man pleaser. I only please one God. Kung ano ang sinasabi ng banal na espiritu, nasabihin ko, speak! At yun ang aking sinusunod. Masaktan man kayo dyan o anuman ang inyong mararamdaman, wala akong pakialam. Sapagkat boses lang ako. This is the truth. Kung ayaw nyong makinig sa katotohanan, go ahead. Pero hindi tayo exempted sa anumang consequence ng ating mga ginagawa. Bawat ginagawa natin, bawat hakbang na ating ginagawa, mayroon itong consequence. Kaya, Lord Jesus, bigyan mo kami ng karunungan. Discernment kasi yan ng Holy Spirit eh. Discernment yan ng Holy Spirit. Huwag nating paimbabawin yung ating mga emosyon na mga anak, yung anak ko makikita publicly na ganito, ganyan. So what? Who cares? Walang pake yung mga kapitbahay nyo, walang pake yung mga enemies nyo, walang pake kung sino mga friends nyo, kung mga anak nyo may ganito, mga anak nyo mga ganyan. Walang pake yan. Ang may pake, yung mga sexual predators. Araw-araw yan, nag-i-scan yan sa Facebook. Nakikita kung anong naghahanap yan ng mabibiktima. Kaya nga, be careful. No? The enemy is like a roaring lion waiting for someone to devour. So be careful. Yan ang sabi sa salita ng Diyos. Yan o. At napakabuti ng Panginoong Hesus. Sapagkat nilabas niya sa aking puso yung aking kabigatan. Grabe yung bigat ng puso ko kanina pagising ko. Oh Lord Jesus. Tulungan mo po kami, yung mga pamangkin ko. Yung mga Team Jesus, yung mga friends ko, Lord. Ayan o, expose yung mga anak nila. Ready na to pray. Mga innocent pray ang mga yun eh. Innocent. Kalimutan natin na tayo ay nasa end times na. Nasa end times na tayo, mga ka-Team Jesus. At kung kayo man ay nandito ngayon, kung kayo man ay tinuruan ng banal na espiritu, please go back to your Facebook. I-private ninyo yung inyong mga anak. Mag-post kayo with your friends. At tingnan ninyo, marami kayong mga followers. 4,000 followers, 2,000 followers. Oh, mga friends ninyo na ganito, 800 friends, magkano ba yun? Are you sure? Yung friends ninyo, 800? Kilala ba ninyo talaga yung mga friends ninyo? Be sure. Bakit? Nagkasahod na ba kayo kay Facebook nang dahil sa pagkakaroon ninyo ng maraming friends? Dahil sa vulnerably ay nilabas ninyo yung in-expose ninyo ang inyong mga anak, nagkakasahod kayo sa Facebook? Yan ang tanong. Mas piliin pa ba ninyo na mapublic yung mga anak ninyo para may monetization? Ano monetization?
Hindi sa Facebook nakabatay ang provision ng Diyos. Sa Kanya. Hindi sa kahit na anong bagay, sa Kanya, sa Panginoong Kristo. Where does my help come from? My help comes from the Lord. At ipapain ninyo yung inyong mga anak doon sa mga predator na yan. Dahil Facebook monetization. Monetization sa yung mukha. Hindi ba kayo niyan nakihiya sa Diyos? Ibinigay sa inyo ang mga anak ninyo. Hindi ninyo pagmamayari ang mga anak nyo. Pagmamayari yan ng Diyos. Ibinigay niyan sa inyo, kayo lamang ay mga ano lang kayo, tayo ay tagapag-ingat lamang. Hindi natin pagmamayari ang ating mga anak. Kaya wag nating silang abusuhin nang dahil sa pride natin, nang dahil sa pride ninyo, na makita, ay may bagong uniform ang anak ko, ay may bagong sapatos anak ko. What? Pati ba naman yan, ipopost pa ninyo? Irrelevant. Irrelevant talaga kayo, inabuso pa ninyo mga anak nyo. Nawaya, patawarin kayo ng Diyos at baguhin kayo. Patawarin kayo ng Diyos at baguhin kayo. Gibaylo pa ninyo ang seguridad sa inyong mga anak tungod anang Facebook monetization ninyo dyan, andito kami, nag-grocery. What? Pati sa pag-grocery? Wala na kayong privacy. Dahil, anuhin talaga ninyo, ipopost talaga ninyo para monetization. Magkano lang, sintimo? Ano ba naman yan kayo mga kapatid? Hindi ganun ang mga anak ng Diyos, hindi ganun eh. Hindi na tayo sumasabay sa uso ng mundo. Wala na tayo niyan. Wala na tayo niyan, mga ka-Team Jesus. Tapos na tayo niyan. Focus tayo paano kami magagamit ng Diyos. Hindi kami maging biktima ng kaaway ng Diyos. Nang dahil sa pride namin na basta nakikita nga ang mga anak namin ay mga ganyan. Kaya ako sa aking Facebook, kaunti lang mga friends ko kasi yung mga friends ko, yun lang yung kilala ko talaga. Pero pag hindi kita kilala, tsope ka. Dahil privacy yan ng pamilya ko. Ganun yun. Kaya kayo, tinuturuan tayo ng banal na espiritu. Winawarningan tayo ng banal na espiritu. Huwag kayong maging tamad na mga magulang. Nabasa lang, post check, picture ng anak, post check. Accountability niyo yan sa Diyos. Dahil tayo ay nandito na sa huling panahon na kung saan dumadagsa ang maraming mga masasama. Huwag ninyong hayaan na isa kayo sa maging biktima. Ang pamilya ninyo, lalo na ang inyong mga inosinteng anak, ang maging biktima ng kasamaan na nandito na. Ang dami. Lalo na sa social media. Hindi nyo lang alam, ang picture ng inyong anak ay nakarating na sa ibang bansa at ibininta na. Hindi nyo alam. Kaya nga ako, may burden ako sa mga kapamangkin ko. Yan dyan, no? Sila Vanessa, sila Elenita, yung mga iba pang mga pamangkin yan, no? Si Jerome, si Tricia, si Sharon. Sakit ng dibdib ko eh. Pero wala akong magawa. Ang magagawa ko lang, ipagdasal sila na ingatan ng Diyos yung mga anak nila. Na hindi sila maging biktima. Kasi, inosente ang mga batang yun eh. No, inosente. Wala silang kaalam-alam. Oh, Father God, napakabuti niyo po, Panginoon sa Kristo. Napakabuti niyo po. Alam niyo ang aming mga nararamdaman. Alam niyo ang aming mga kabigatan.
Banal na Espiritu, maraming salamat sa rebuke. Maraming salamat po sa mga paalala sa amin, lalo na sa mga magulang na nakikinig ngayon, na naging irresponsable sa kanilang mga anak. Sa mga anak, na hindi sa kanila, kundi sa iyo. Na kung saan kami lamang ay mga tagapag-ingat ng mga batang ito. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Kung hindi namin pinakikinggan ang conviction ng Holy Spirit at hinayaan namin yung aming mga sarili, ang maririnig, yung aming pride, yung aming yabang, ma-expose mga anak namin, na may ganito mga anak namin, nag-aaral ng mga anak namin, saan nag-aaral, mayroon pang mga picture. Lord, patawarin mo po ito mga kapatid na ito, Lord God. Salamat sa iyong mga paalala, sa iyong mga salita na darating ang panahon na ang mga tao ay hindi na makikinig sa katotohanan. Ang gusto nalang pakinggan ay kung ano yung masarap pakinggan sa kanilang mga tenga at hindi na ang katotohanan. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa mga babala, sa warning na inyong ibinigay sa amin upang hindi kami maging biktima sa mga panahon na ito na kung saan laganap ang masasamang espiritu. Panginoong Diyos, ingatan mo po ang aming mga pamilya, ang aking mga pamangkin, ang aking mga kapatid, ang aming mga kapatiran na nandito sa Team Jesus, ang kanilang mga anak. Lord, ingatan mo po ang bawat isa, Panginoong Diyos, na hindi sila maging biktima ng cyber sex, ng online sexual activities, ng black market, Panginoong Hesus. Ingatan mo po ang aming mga pamilya, Lord Jesus. Ingatan mo po, lalo na itong mga inosenteng mga bata na walang kamalay-malay sa ginagawa ng kanilang mga magulang sa kanila, Panginoon. Patawarin mo po ang mga magulang na ito. Gawin mo po silang responsable, Lord Jesus, na ingatan ang privacy ng kanilang mga anak, na gamitin ng mabuti, ng maayos, ayon sa kalooban ang social media, Lord, na hindi nila aabusuhin ito, Panginoon, na kung ano-ano na lang ang kanilang mga ipinopopost dyan na gustong magpatunay na ganito. Hindi na namin kailangan yan, Lord. Ang kailangan namin, Lord God, ay kung paano kami magagamit mo para sa iyong kapurihan. Paano, Panginoong Diyos, na ang aming mga buhay ay maging buhay na patotoo sa inyo, nang sa ganun po ay magkabunga kami, magkaroon kami ng bunga, mga bunga na kaaya-aya sa iyong paningin, mga bunga na tapat na naglilingkod sa inyo, tapat na nagsasamba sa inyo, Panginoong Hesus. Salamat, Lord Jesus. Salamat. Salamat. Napakabuti mo. Hallelujah. Napakabuti niyo, Panginoon Jesus. Tinataas namin sa inyo ang bawat pamilyang nandito. Ang mga pamilyang may mga anak. Panginoon, ikaw po ang mag-iingat sa bawat pamilyang nandito, Lord. Sa bawat nanay, bawat tatay, anak, nagre-represent ang kanilang mga pamilya, Panginoon Diyos, tinataas namin sila sa inyo. Ikaw po ang mag-iingat sa kanila. Ikaw po ang mag-aalaga sa kanila. Ikaw po ang mag-preserve sa mga buhay ng mga batang ito, sa mga buhay ng mga pamilyang nandito nakikinig sa inyong mga salita, Lord. Salamat dahil ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Ikaw ang Diyos na puno ng pag-unawa sa aming mga pagkukulang, sa aming mga limitasyon, sa aming pagiging likas na makasalanan. Lord, patawarin mo kami. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. You are faithful. Oh, we praise you. We glorify you.
Punuin mo ng mga pagpapala mo ang bawat pamilya, ang bawat isang nandito na nagre-represent ng kanilang mga pamilya, Panginoon Diyos. Punuin mo ng iyong mga pagpapalang siksik, liglig, o maapaw. Ano man ang kanilang mga kinakaharap ng mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Ikaw po ang magbibigay ng kalakasan. Ikaw po ang magbibigay ng iyong paraan. You will make a way where there seems to be no way. Sapagkat ikaw ang Diyos na aming pinaniniwalaan at walang imposible sa inyo. Patatagin mo ang pananampalataya ng bawat isa. Patatagin mo ang pananampalataya ng bawat pamilyang nandito, Panginoon, para sa iyong kapurihan, para sa kapurihan ng Diyos Ama. Maraming salamat po sa pagsagot ng aming mga prayer request. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong banal na ng iyong Bible study. Hallelujah. Hanggang sa muli. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. In Jesus' name, with the Holy Spirit. Amen! Hallelujah! Rebuke is real. Ayan. Ay! Ayan na. O, kaya kung kayo ay gustong warning ng Holy Spirit yan sa inyo, ha? Ang gaan ng pakiramdam ko, grabe talaga ang Diyos. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo pa talaga. Napakabuti mo. No? Kaya yun, mga ka-Team Jesus. Warning. No, warning. Sa inyo yan, mga magulang. Balikan nyo ang inyong mga Facebook. Igawin yung private, at kung sino-sino yung mga friends ninyo dyan, mga followers, o wala yung problema yung followers. Hindi yan nakakakita ng posting nyo kung hindi yan para sa friends. Kung ang inyong mga friends ay marami na hindi nyo naman kilala, tanggalin ninyo yung mga friends ninyong yan. At mas bigyan ninyo ng importansya, kahalagahan, ang inyong mga pamilya kaysa monetization ng Facebook na wala namang kwenta. No? So, hintayin ninyo ang ating live para sa ating raffle. At nabahagi na ba ninyo ng mga pagpapala, sacrificial offering si Tita Jane na siya ang pinili ng banal na espiritu? Tandaan natin, ang sacrificial offering ay walang ano yun, ha? Wala yung bilang. Walang specific amount yun. Kung ano yung makakaya mo, kahit 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, magkano man yung pesos na yan, hindi yun mahalaga. Kung ito ay bukal sa puso mo at yun ang sabi ng conviction ng Holy Spirit sa'yo. Okay? So, hintayin natin ang ating live, sandali lang, para sa ating raffle draw, kung sino na naman ang pipiliin ng banal na espiritu na pagpapalain sa buong linggo. Hallelujah! Thank you, Jesus. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Pag sa susunod, at pag may ipinakita na naman ang banal na espiritu sa akin, lalo na pag-ising ko, magaganyan ako sa Facebook, at isa ka sa pinakita ng banal na espiritu sa akin, hindi na dito ka i-rebuke. Ako magre-rebuke sa iyo personally. At makikita mo, mararamdaman mo ang sakit ng rebuke na to, sapagkat sa katigasan ng ulo mo. Ha? Mga ka-Team Jesus. Kaya wag tayong maging matigas ang ulo, mga ka-Team Jesus. Kasi nag-warning na ang banal na espiritu. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.